You want the spices? Saffron you want? Anel is in the house! Uy, tama ba tayo? Hello mga ka-wonder! Travel recap tayo for my Dubai travel. For today's video, pupunta tayo sa Souk Madinah Jumeirah para mamili ng mga pasalubong. So last day na namin sa Dubai, kailangan na namin bumili ng mga pasalubong. So first spot namin, gusto namin pumunta sa Souk Madinah Jumeirah, pero meron kaming second option sa Grand Souk naman. So let's see kung may mabibili ba kami sa Souk Jumeirah. Kung wala, pupunta po kami sa Grand Souk. So same sa Doha, meron din dito tatlong location ng souk. 'Di ba sa Qatar meron tayong Al Wakra Souk, Souk Waqif, meron din Kabayan Souk. So dito meron din at iba-iba din yung location. So ngayon nandito po tayo sa Madinah Jumeirah Souk. Bago kami namili ng mga pasalubong, namasyal-masyal muna kami sa labas kasi meron siyang mga outdoor restaurant. Pero sa ngayon, close pa siya kasi maaga kasi kami dumating dito. Siguro mag-o-open sila mamaya. Kasi pag summer, dito sa UAE or sa Qatar, sa mga Middle East, nag-o-open talaga yung mga outdoor restaurant sa hapon na sa sobrang init ng panahon. So hindi rin kami nagtagal doon sa labas kasi sobrang init. Kahit hapon alas 5 na ang init pa rin. Kaya we decided na pumasok na sa loob, mamili na para kung meron man kaming gustong bilhin and then hindi namin mahanap, pupunta kami sa ibang souk. So hindi na nga kami nag-aksayan ng oras, namili na kami agad-agad para kung gusto man namin pumunta sa kabila ay makakapunta kami kasi it's already 6 PM nandito sa Dubai. So sa price naman dito sa Madinah Jumeirah Souk, okay naman siya, affordable naman. Meron average, meron naman mga pricey. So, depende sa klase ng pipiliin yung pasalubong. But based on my research, mas mura daw doon sa Grand Souk. So, mamimili lang kami dito ng ilang piraso and then pupunta din po kami doon sa Grand Souk. Doon na po kami mamili talaga ng bonggang-bongga. Mamimili kami dito ng konti para hindi naman po masayang yung effort namin sa pagpunta dito. Napansin ko nga tong picture frame, sobrang nakakaagaw talaga ng pansin kasi ang ganda niya. Pero hindi ko siya binili kasi medyo pricey. Syempre, kapag bumibili kasi ako ng pasalubong, nandun pa rin yung pagiging practical ko mga ka-wonder. So next, tara samahan niyo po kami, pupunta tayo sa Grand Souk. At nung on the way na nga kami, parang na-notice namin na parang ang layo-layo na namin. Parang ilang minuto na kaming nakaupo sa loob ng sasakyan. And then, nag-google nga kami kung gaano ba kalayo ang Grand Souk. Yung pala mga ka-wonder, nasa 1 hour travel siya from Souk Madinah Jumeirah. So, ang ending, embes na nakatipid kami sa mga bibilhin namin ng pasalubong, napamahal kami sa pamasahe kasi yung nagasto namin sa taxi is nasa 150 dirham. Yes, ganun kalayo. I think nasa mga almost 1 hour siguro yung biyahe namin kasi plus traffic pa. 150 dirham, my gosh. Estimated siguro nasa almost 2,000 pesos yung pamasahe namin. So, hindi rin kami nakatipid. So, lesson learned sa amin at isi-share ko po sa inyo. Kapag nandito po kayo sa Dubai, first time nyo, tourist nyo, syempre hindi nyo talaga kabisado dito. So, advice ko po sa inyo, mag-google muna po kayo kung gaano po ba siya kalayo sa current destination nyo. Para hindi po kayo mapapamahal ng pamasahe katulad sa amin. Pero kung magme-metro lang naman po kayo, carry lang. Kami kasi hindi talaga namin kaya mag-metro kasi lalakarin pa namin yung metro. And then, pagdating namin sa souk, lalakarin pa namin yung souk. Sobrang init ng panahon kahit 6:30 na. So, dito sa Grand Souk, para siyang Souk Waqif. Pero, ang kinaganda lang dito sa Grand Souk, hindi siya crowded mga ka-wonder. Kung mapapansin nyo, walang masyadong mga lokal. Halos yung mga nagsumalubong sa amin, yung mga tindera or tindero or yung mga owner ng shop. Hindi ko lang alam or sobrang aga namin dumating, pero hindi, mag-aalas 7 na kasi yan So hindi siya ganun ka-crowded, not like sa Doha na sobrang crowded. Pero kahit crowded naman sa Doha, masaya, enjoy, maingay. Dito kasi hindi siya crowded, so tahimik, boring, pero hindi naman ganun ka-boring kasi siyempre first time namin. And then sanay kasi ako sa Souk Waqif, sa Doha, so parang nanibago ako. Pero all goods naman, friendly yung mga owner nila dito. And tama nga yung na-search namin na sobrang affordable dito sa Grand Souk kumpara sa unang souk na napuntahan namin.
Tulad ng itong mga Dubai bag, sobrang tibay niya mga ka-wonder. Bumili nga ako ng ilang piraso kasi nasa 35 to 40 Qatari riyal lang siya. And then yung pouch dito, makakabili ka lang sa halagang 10 to 25 dirham. So we are lucky nga na nahanap natin tong tindahan, Al Mamas, kasi sobrang affordable na ng mga binibenta nila. Plus, binigyan pa nila kami ng mga freebies. So kahit na pamahal kami ng pamasahe papunta dito, worth it naman, masaya naman ako kasi sobrang affordable lang talaga ng mga paninda nila dito. At tingnan nyo naman, ang ganda ng mosque nila dito. I like the color, the design na para akong nasa Paris. So nabili na nga namin lahat ng kailangan namin. So excited na akong umuwi kasi meron po akong imimit. Isang taon na 7 years ko nang hindi nakikita. Finally magmimit na po kami ngayon ulit after 7 years. I'm so excited. Oh my God! Namiss ko yung kabalbaliwan mo. Pamura nga! Pamura! Uy, tama ba tayo? So yun na nga ang ingay-ingay namin kasi syempre after 7 years nagkita na ulit kami. Actually sa Doha siya nagtatrabaho before and then lumipat siya sa Dubai. Dumating na yung pagkain namin. Ito talaga yung bonding namin kahit nasa Qatar pa kami. Ito talaga food is life. Dapat talaga sa labas kami kumain kasi gusto namin makalanghap ng sariwang hangin, nice view, nice ambience. Kaso nga lang late na ako dumating. Syempre haggard daw, pagoda din ako. And then siya din, pagod din siya kasi kagagaling niya lang galing trabaho. So we decided na sabi ko mag-order na lang ng pagkain. Sakto pagdating niya, kakarating lang din ng pagkain. Pero mas maganda pa rin, no? Parang ano lang, we're having a date and serious conversation about sa buhay-buhay, kung ano yung mga nangyayari for past 7 years. And eto na nga, may pasalubong ako sa kanyang galing Qatar. Hinampas ko nga sa kanya kasi sabi niya, tira-tira ko daw sa mga cabinet. Ay, ganda. And I know it's your size. Small to. Pero pag hindi kasha, hindi mo na kailangan lagyan ng Hindi mo na alam mo ba nagbabalak kang bumili nila? Ang ganda. Sana may partner. Ayun, maghahanap ako ng kulay. Ito, white ba to or cream? cream. Ganda niya. Maganda yung pag may ano. And masaya naman ako kasi nagustuhan niya yung pasalubong ko. Sabi nga niya gusto niya daw bumili talaga ng ganyang klaseng vest. Buti na lang talaga yan yung pinili ko para ibigay sa kanya. Ay, bawal to. Ang ganda. Casual. Thank you, Oshi. Thank you, Oshi, for the pasalubong from Qatar. Magkaloka ka talaga. At ito na nga, tapos na yung dinner date namin. Hindi nga namin naubos yung pagkain, kaya sabi ko sa kanya, dalhin niya na lang at busog na ako, hindi ko na kayang kainin. So dinala niya na lang at iinitin niya na lang daw kinabukasan para dalhin sa work niya. So, nakakasad lang, pero happy ako kasi nagkita kami. After 7 years, maganda pa rin naman kami. Chas! So, ayun na nga, flight ko na bukas. So, I need to get ready. Yun lamang po for today's video. Bye!